Isang maganda at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, October 25, na kung saan ay papasok na naman ang panibagong buwan ng Nobyembre sa susunod na Miyerkules. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, kapatid na Jonathan Ferreras, na malugod at nagpapasalamat upang maging bahagi ako ng ating iglesia at makapaghandog ng mga aral at gabay sa ating mga buhay. Nais ko pong ibahagi ang isang napapanahon na hamon upang maging mahinahon. Sinabi kong napapanahon, bagamat ito'y nababanggit na sa Biblia, ay sa kadahilan ng nakikita natin ang kalagayan ng tao sa kasalukuyang panahon. Parami ang mga bagay mula sa sanlibutan na pinagtatalunan at pinag-aawayan ng mga tao at mga bansa na kung ating susuriin maigi ay pawang makatwiran sa kanilang mga katwiran o pananaw. Ibig ko pong basahin ang mula sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 12, Talatang 13 hanggang 19, at ito po ang sinasabi. Ang kasamaang sinasabi ng taong masama ay nagdudulot sa kanya ng gulo, ngunit ang taong matuwid ay umiiwas sa gulo. Ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang sinabi o ginawa. Ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ang hangal ay madaling magalit kapag iniinsulto, ngunit ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pangiinsulto sa kanya. Ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan, ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin, ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Ang katotohanan ay mananatili kailanman, ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan. Ayon po sa talata, bilang mga mananampalataya, tinuturuan tayo na palaging mag-ingat upang hindi tayo makasakit sa ating kapwa o sa ating mga mahal sa buhay. Higit pa rito ay ang ating sarili, sapagkat dito nasusukat o nakikita ng ating Panginoong Diyos kung saan natin inilalagay ang ating sarili. Bilang taong nakagagawa ng masama at patuloy na nagdudulot ng gulo sa ating buhay, o tayo ba'y umiiwas sa gulo upang maramdaman natin ang pagiging matuwid? Sapagkat sa ating mga sinasabi at ginagawa, ay doon tayo tatanggap ng gantimpala ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang mga salita. Hindi katulad ng taong hangal na palaging tama sa kanyang katwiran. Ngunit ang tunay na taong marunong ay may kahinahunan na makinig o tumanggap ng mga payo. At hindi madaling magalit kahit sa maliit na mga pag-uusap at hindi binibigyan ng anumang pangiinsulto ng pagkakataon na iligaw tayo ng anumang emosyon ng galit. Laging mahinahon sa maraming pagkakataon upang ang pag-ibig ay nananatili sa ating puso, kung saan nagpapanatili ng kapayapaan at kahinahunan sa ating isipan. At dahil mapayapa, nagiging saksi ang taong tapat sa pagsasabi ng katotohanan at nagwawaksi ng mga kasinungalingan. Patuloy na mamutawi at panatilihin ang mabuting salita, sapagkat hindi lamang ito nagpapagaling kundi nagpapalalim ng isang magandang relasyong emosyonal at mabuting intensyon sa buhay, sa ating sarili, sa pamilya, sa kapwa-tao, at maging kalugod-lugod nawa tayo sa paningin ng ating Panginoong Hesus, upang siya namang magiging tulay natin pagdating natin
sa takda ng ating buhay. Muli po, tayo ay patuloy na magtuon sa kagandahan ng buhay sa pagiging mahinahon. Palagi nating itong matatagpuan sa ating pagbabasa sa ating Biblia. Hindi lamang sa panahon na tayo ay sinusubok, hindi lamang sa panahon na tayo ay nagagalak, kundi sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ang pagiging mahinahon, naroroon yung tamang kaisipan. At doon nadarama natin ang Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. Sa gayong paraan, nakikita sa atin ng ating kapwa ang kaluguran ng ating Panginoon. Salamat sa aking pagbabahagi. Salamat at ako ay patuloy na nagiging kaayusan sa aking buhay ang mga ganitong pagkakataon. Kaya sa umagang ito, purihin ang Panginoon. Tayo pong sandali ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat dahil patuloy na kapayapaan ang hatid mo sa amin. Sa pamamagitan ng aming pag-aaral sa umaga, sa aming pagkagising, naroroon ang kalakasan na ipinagkaloob mo. Naroroon ang kapayapaan sa buong magdamag habang kami ay nagpapahinga. Kaya Panginoon, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo upang ang buong maghapon namin ay magiging mapayapa sa pamamagitan ng aming kahinahunan, Panginoon. Tulungan mo kami at patuloy na turuan sa mga bagay na matuwid at mabuti sa iyong paningin. Salamat sa aming buhay, sa panibagong kalakasan na ipinagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Ang lahat ng ito'y aming idinadalangin sa iyong pangalan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Salamat po. Amen.